handa na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, regarding po dun sa Senate probe on the arrest of former President Duterte na nakaschedule po bukas, nabanggit po ni ES na hindi lilitaw yung ating mga opisyal bukas at sinabi naman ni Senator Marcos na yung executive privilege daw po is not blanket, meaning hindi po nito saklaw lahat at pwede naman daw pong kung sakali, kada topic naman yung pwede ninyong i-invoke yung executive privilege, hindi yung outright, hindi sisipot yung ating mga opisyal. Ano pong masasabi ng Malacanang doon? Opo, gusto lang po natin liwanagin. Sinabi po ni Senator Amy Marcos na tanggap po niya ang liham, ang letter, mula sa opisina po ni Executive Secretary noong March 31 ng gabi. So as of March 31 ng ating press briefing ay wala pa pong nagiging desisyon patungkol po dito. So yan po ay liliwanagin lamang po natin. Pero yun nga, sabi po ni Senator Amy Marcos, natanggap po niya yung letter ng gabi na po ng March 31. At ayon nga po sa napagdesisyonan, alam na po ng mga cabinet members natin, ng mga cabinet officials natin, na sapat na po. Sa kanilang pananaw ay sapat na po ang kanilang mga nasabi, na ibigay na facts, mga data, sa naunang hearing ni Senator Amy Marcos. At yun po, at sa tingin po namin ay sapat na po considering the fact na nagkaroon na rin po siya ng kanyang preliminary findings. So, yun po, at hindi po natin masasabi na hindi naman po tinugunan ang mga katanungan kung ito po ay in aid of legislation. So, malamang po ay sapat na po ang mga nasabi ng ating mga cabinet officials para makagawa na po siya ng kanyang batas patungkol po dito. Sabi ni Senator, it would have been an opportunity daw po sana sa administration to prove na walang tinatago ang inyong administrasyon hinggil sa pag-aresto. Wala naman pong tinago dahil sapat na po yung napakahabang oras nung unang hearing para po masabi ang dapat na masabi po ng ating mga cabinet officials patungkol po dun sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC. And she said she would ask for reconsideration. So obviously, will there be a change in the stance of Malacanang with regard to this? And looking forward, magiging ganito na po ba yung magiging patakaran kapag may mga hearing na may kinalaman sa administrasyon? Tignan po natin kung ano po mangyayari kung siya po ay nag-a-ask ng reconsideration. Wala pa pong tugon dito si E.S. Bersamin. Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Reaction lang po ng Malacanang sa naging pahayag po ni AFP Chief of Staff, General Romeo Brawner, na pinaghahanda po niya ang mga sundalo, especially po yung Northern Luzon Command, sakaling may sumako po sa Thailand dahil posibleng maapektuhan po ang Pilipinas. Ito ay kasunod po Taiwan, sorry po. Dahil po sa posibleng maapektuhan ang Pilipinas, kasalukuyang nagsasagawa ng military exercise ang China sa may bahagi po ng Taipei. Opo, napakinggan po natin at nabasa rin po natin ang statements po ni AFP Chief Romeo Brawner. At sa aming pagtanto ay hindi naman po dapat mabahala ang taong bayan patungkol po dito. Tama lamang po na magkaroon po siya ng reminder sa buong troops, pati na din po sa taong bayan na we should always be prepared in all contingencies. Yun lamang po. At kung may mga detalye pa po patungkol dito ay hahayaan na lamang po natin si Secretary Teodoro at saka si AFP General AFP Chief Romeo Brawner sumagot po dyan. Sa panig po ng Palasyo, Ayusek, may pinag-uusapan na po ba ang mga posibleng senaryo, lalo na po't may mga Filipino din sa Taiwan? Opo, muli po, ang anumang pong detalye patungkol po dito ay manggagaling po sa ating Defense Secretary at saka po kay AFP Chief Brawner. Also, Yusek, ano po ang plano ng ating pamahalaan para sa 250,000 na makababayan natin na nasa Taiwan, lalo na sa usaping posibleng repatriation? Opo, sa mga ganyang contingencies, kung magaganap po,
lagi po tayong handa. Katulad po ng sinabi ni AFP Romeo Browner, lagi tayo dapat handa sa anumang contingency. Kung mangyayari pan po yan, hindi po tayo dapat magtulog-tulog sa ating posisyon at sa trabaho, lagi po tayong handa. Pero again, ang detalye pong iyan ay ibibigay po natin sa ating Defense Secretary at kay AFP Chief Browner. Lastly na po, Yusek, amid this development, anong mensahe ng pamahalaan sa ating mga kababayan sa Taiwan at sa taong bayan? Thank you. Stay put. Basta po, tandaan po nila, ang gobyerno po ay handang tumulong sa anumang oras para sa kanila. Next question, Maricar Sargan, Brigada FM. Good morning po, Yusek. Naglabas po ng travel advisory kahapon ang Chinese Embassy sa mga citizens po nila dito sa Pilipinas o yung mga nagbabalak pong pumunta dito sa bansa to conduct daw po a thorough risk assessment because aside sa binanggit nila na nagkakaroon ng increased political gatherings, they also cite na yung frequent incidents of harassment and inspection daw po sa mga Chinese citizens and businesses by our law enforcement agencies. Nakikita po ba ng palasyo na magkakaroon po ito ng blow sa ating tourism? And nakikita rin po ba ng palasyo na may kaugnayan po ito sa recently na pagbisita ko ni US Defense Secretary Hegseth? Ang kanilang travel advisory ay it's just a normal consular function of China. At we can assure China na hindi po tayo nagta-target ng particular nationality or particular national na para iharas. Tandaan po natin, lahat po dito ay welcome, except po, of course, kapag gumagawa po ng krimen, i-implement po natin kung ano po ang batas. Malamang po nasasabi po nila ito dahil sa ating pagpapatupad dito sa Pogo na dapat ay mawala na sa atin at karamihan po dito ay mga Chinese nationals. So malamang po ay isa ito sa nagiging issue po. Pero muli, ang DFA po ay open po for discussion regarding this at i-assure natin muli ang China na wala po tayong tinatarget na particular national. Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, how is the government reaching out and extending help assistance to Filipinos detained in Qatar for unauthorized political protest? May mga na-release na raw po na minors, but their parents are still detained. May mga kamag-anak po ba sila roon? Okay, ayon po kay Secretary Hans Kakdak, patuloy pa rin po ang ating pakikipagtulungan sa ating mga kababayan sa Qatar. At meron po talaga na mga minors, mga bata, pero as of the moment, itong mga bata daw po na ito ay hiniling po ng ating embahada na kung ating maaaring maalagaan. Pero yung ibang mga parents po ay iniwan daw po ang ibang mga bata sa kanilang mga napagkakatiwala ang mga kaibigan sa nasabing bansa. Pero umasa po ang mga kababayan natin, kahit po yung mga kapag-anak nila dito na nasa Pilipinas, hindi po titigil ang ating pamahalaan na tumulong sa mga detained dito sa Qatar na mga kapwa nating Pilipino. Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, the Trade Union Congress of the Philippines is appealing to the President to push for the urgent passage of the legislated wage hike, 200 pesos, citing the dire living conditions of workers. Is this something that the President has already considered and is discussing with his cabinet? Actually, ang direktiba lamang po ng ating Pangulo ay sundin po kung ano yung nasa Labor Code at nagbigay na rin po siya ng kautusan na i-review po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang mga salary or wages ng ating mga kababayan sa bawat rehiyon. At sa kasalukuyan po, nagkaroon na po ng pag-review sa 16 na rehiyon at may mga rehiyon na rin po na nagtaas na mga sweldo. Ibibigay ko na lamang po sa inyo ang mga detalye kapag ka po nasa akin na po ang kopya. So yun po yung pinaka-good news po natin sa ibang mga kababayan po natin. At sa ganito po kasing pagtataas ng sweldo po, kinakailangan din po natin kasi madinig lahat ang employers, employees, para po mabigay po natin ang mga mas maganda at reasonabling sweldo po para sa kababayan natin. So wage boards pa rin po. As to the legislated hike, the President is not keen on pushing for that. Yan po ay ngayon po ay pending po, kung di ako nagkakamali, sa Kongreso. So hintayin na lamang po natin kung meron po silang magiging
resulta sa kanilang gagawin pong legislation. So yung forthcoming na i-certify as urgent ng Pangulo ito, hindi pa po natin nakikita. Wala pa po, as of the moment po, ha? Wala po sa akin pang naibibigay kung anumang direktiba patungkol po dyan, pero minadali po kaagad ni Pangulo ang direktiba po dito sa ating RTWPP. Thank you. Yusek, we have one follow-up question from Alexis Romero, Philippine Star. So Yusek, given the directive of the President to review the wages from the wage boards, so it means that the President prefers the wage boards as a mechanism for the adjustments rather than Congress. Tama po ba yun? Kasi po, ang saklaw po ng ating Pangulo ay of course yung nasa ehekutibo. Mas madali po kasi magbigay agad ng direktiba para po sa taong bayan kung ano po yung makakaginhawa sa ating mga kababayan. Sa Kongreso po, ito po ay, sa Congress po natin ilalaan ang trabahon po na ito. But in terms of preference, what the President prefers, Kung ano po ang makakabuti sa taong bayan. wage board. Kasi mas madali po kasi silang mapakiusapan, mabigyan ng direktiba. Kasi po mas pag ganun po, mas madali po natin maibibigay ang benepisyo sa ating mga kababayan. Okay, salamat po. Yusek Claire. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas.